Yo! Yo! Good morning, good afternoon, and good evening mga gaginatics. At ay nangagagi natin, this episodes, episode is a Letter listener's letter episode. episode. Yon. Wow. At, at, paano natin basahin ang letter? Mm-mm. Siyempre, basahin muna natin yung comment. Yan, So, comment. sa nakarang episode na episode 35, yung Gagi Commitment, kasama natin si Paring Kim. Shoutout sa'yo, Paring Kim. Yes. Nag-comment Shout lang out. naman si Tin at ang sabi niya, commitment is a choice. Pag may tuksong dumating sa'yo at bumigay ka, ibig sabihin, pinili mong tuluyang mahulog sa iba at bitawan yung commitment mo sa partner mo. Mm-mm. Pero kung sa kabila ng tukso sa paligid ay nanatili kang matatag, ibig sabihin nun, pinili mong manatiling committed sa taong mahal mo. Hindi natin control ang feelings, pero kayang-kaya natin kontrolin kung ano ang gagawing actions out of those feelings na magiging dahilan para magstay o bumitaw ka sa commitment. Yun. Nice comment, Tin. Wala, yun. Yun nga, kung gusto nyo spatan ulit yung yung nakarang episode namin, yung commitment, all about commitments. Yun, kasama namin doon si Paring Kim. Yun. At syempre, yung latest episode namin, Shower out, no? ayun, kasama rin siya doon, yung kailan ba dapat magbigay ng label. Yun. Thank you, Paring Kim. Shoutout sa iyo. At Kapag syempre, gusto mag-inom. yun nga, this is a listener's letter episode at ang title nito ay Kailan? Tama, nasa ba yan? Hala, nawala. Yun. Love bombing ba ito? Yun. At may nag-send sa atin ng letter at babasahin natin ni Toshi yan. After this, intro. Halina at sumama. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo itong marinig. Gamitin ang utak, wag mong puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, Gagi Podcast, sama ka sa saya. Tara, sa bawat usap na Gagi Podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi Podcast, dito kulitan. Gagi Podcast, may kabuluhan. Kasama sina Linus at Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi Podcast, Gagi Podcast, Gagi Podcast, smile before you play. Gagi Podcast. Welcome to Gagi Podcast with Linus. And Toshi. Yon. At syempre, alam niyo na, eto na, listener's letter na to. At syempre, thank you sa mga nagsasend ng letter. Sana Yan, patuloy no? nyo. Sa mga gustong mag-send ng letter, makikita nyo sa description down below ng natin sa Spotify at sa YouTube, makikita nyo yan. Di ko kasi pwedeng sabihin yung tag dito, yung email, Link. kasi pangalan ko Ay. yung pangalan ko yung nakasulat, which is pangit naman. Maano ka niyan. Oh, ano na lang, yan, makikita nyo na lang Norman yan. mangusin ka niyan, Mag-send boss. kayo, malay nyo, maano ko, basa namin yung letter nyo. Yun. At sisimulan na ni Toshi. Yun. Yan, welcome guys, no? Simulan na natin ang ating letter. Dear Linus, huh? Anong pangalan niya?
Ang pangalan ng ating letter sender ay Miss Confucius. Wow! Wow! Philosopher? Philosopher ka pala, Miss Confucius. Ano? I is Confucius. I-gets, ano ko yan, Igets. I-gets, ano ko yan, hulaan ko yan, confused ka, no? Tapos kaya Yan. pinangalan mo, Miss Confucius, puki ng ina mo. Joke lang. Binuro pa eh. Joke lang. Ayan na. Yan Let us begin. Dear Linus and Toshi, nagkakilala kami sa 3-day training sa workplace ko. Siya ang facilitator. Habang tumatagal ang training, napapansin ko na lagi siyang nakatingin sa akin. Wow! Adik. Adik! Ay. Hindi creepy, pero okay. halata. Di pala creepy. Pati mga ka-group ko, inaasar na ako. Talaga namang. Ako'y kinigilig. After the training, nag-message siya sa IG at Telegram ko. Wow, dalawa. Wait lang. Grabe Ang yun. Telegram po ay doon yung Anong makita yung Telegram mga yan? Telegram. Ibang iba sinesend dyan sa Telegram. Ayun. Yung mga Telegram na yan, merong ano yan May Meron masamang dyan mga ano eh. link. May mga gold. Gusto mo bang maging gold member? Medally. Sali na sa Telegram ko. Yan. Mag-donate for our low price of 500 pesos sa GCash. You have now unlimited access sa aking Telegram. Tangga lang yan. Sige. Yan. Hinanap niya raw talaga socials ko. Doon na nagsimula ang talking stage namin. Yun. Tulugong. Pero ano, pag hinanap, ibig sabihin, stalker. Hindi, ganyan. Pag pangit is stalker. Pag gwapo, pag maganda o gwapo, ibig sabihin admirer. Yun, admirer. Baka admirer to. Hindi patas ang mundo eh. Hindi talaga patas. Ayan. Lagi niyang sinasabi na gusto niya ako, hindi raw siya makapaniwala na kinakausap ko siya. Wow! Oh, artista. Artistahin? Grabe. Artistahin. Biruin mo yun guys. Hinanap yung socials niya. Oo. Tapos naga-first move. Tapos hinahanap-hanap. Yun. Ito yung mga sinasabi nating typing. Typing nagsimula, no? Yan, typing Yan. stage ba to? Ito, patuloy natin. Sweet siya, hatid sundo kahit umulan, compliments araw-araw, consistent updates. Physically, type ko talaga siya. Ibig sabihin, Doon talaga yung admirer. Admirer. Oo, Hindi admirer. to stalker. Admirer. May Okay. may hetsura, May hitsura ba? Hitsura may ba? hitsura ba? Hindi ng Oo. mga ano dyan. Wag na. Hindi yung mapagkamalan pag inuwi sa bahay, hindi puno pa yung lalagyan namin ng tubig. Yun. Hindi kami makarefill. Hindi yung mapagkamala na anak-anak ipasok mo yung purse ko sa kwarto. Oo, hindi mapagkamalang magnanakaw. Ay! Sige. Yeah. Pero biglang may nangyari. Ala. Kinausap daw siya ng nanay ng ex niya. Ala na. Yun After na. that, Utang sabi yan, niya, utang. may utang ka pa. May utang ka pa pala eh. Utang mo 10,000 no? Oo. After that, sabi niya, kailangan muna naming mag-stop kasi ayaw niya akong madamay. Inassure niya ako na hindi sila magkakabalikan. Pero may mental health struggles daw siya at overwhelmed sa work, school,
at drama ng ex. Sige, sige, Exhausting sige. naman kasi 'di ba, Kuis, pag ano mo, patong-patong mo talaga eh. Aha. Sinubukan kong lumayo, pero siya pa rin nag-a-update. May Okay. communication pa rin, pero parang may nagbago. Parang may distansya na, hindi ko ma-explain. Na-block ko pa siya dati sa IG. Tapos, inunblock ko rin. Inad ko ulit siya, pero hindi niya ina-accept follow request ko kahit active siya. Gagi lang ba ako? Love bombing ba to? Or hindi lang talaga siya ready? Bye, Miss Confucius. Hoy, thank you, Miss Confucius, sa ano, letter na sinend sa amin. Siyempre. Ano, kapag sobrang intense sa simula tapos biglang umatras, love bombing na ba agad yun? Siguro kapag super na yung binibigay mo tapos hindi man lang niya di mas reciprocate or parang hindi pa kayang mapantayan, parang ganun. Pero sa tingin mo, Toshi, ano ba talaga yung love bombing na tinatawag? Kasi sa panahon Sa atin, natin, walang ganun eh. walang term na ganyan na love bombing. Pero para sa ano ang love bombing? Kung para sa akin, hindi ko pa yan sarili kong definition kasi nga, sa generation natin, walang ganun Yeah, eh. wala nga talaga, So, wala sa naman. atin, kapag Sa sa pagkakaintindi lang. generation natin, pare, nag-effort tayo, tas di man lang pinantayan, edi, kiss. Wag na. Wag na natin patuloy. Oo, Ganun, pag tama. ganun. So, Ano to, para ba tong ghosting din? Hindi naman. hindi naman. Ito, according kay Gulu-Gulu, ayan, love bombing, the action or practice of lavishing someone with attention or affection, especially in order to influence or manipulate them. Yun. Kasi parang ghosting na minahal mo, pero Oo. pag nakuha, parang pag naano mo na siya, mawawala ka na lang bigla. Hindi, ang alam ko kasi pag ghosting is, yung parang, it's either you're starting to develop a bond doon sa isang tao, or kahit papaano nagtataga-effort ka na doon sa isang tao, tapos bigla siyang nawala. Or Okay. biglang walang paramdam. Yun yung Oo alam ko nga sa eh. ghosting. Pero yung dito sa, sa case niya, di ko alam parang dahil na din siguro sa overwhelming stress and yun nga yung sa patong-patong na hinahandle ni Boy, ni Mr. Fassi. Yun na lang tawag natin, Boy. Mr. Fassi. Boy. Yan si Mr. Fassi. Siguro medyo nag-lay low siya kasi yun nga 'di ba kinausap siya nung magulang ng ex niya. Pero kung talaga nag-a-update naman si Boy, ibig sabihin may chance pa. Siguro para sa akin, give time. Pero di ba sabi dito, nung inaccept niya na yung pero inad niya daw ulit, pero hindi na nga daw siya na-accept yung Ayun follow. lang, parang siguro na na din si Boy na Nafagod? hindi naman na startle siguro kasi 'di ba bigla siyang blinak. Mhm. In that span, madami din kasi yun nga, sabihin natin patong-patong pa yung problema, tapos bigla pang dadagdag yung bigla siyang blinak out of the blue. Mapapaisip ka din talaga na should ipapatuloy ko pa ba or hindi na. Pero ibig sabihin nun, di priority si girl. Hindi naman sa ganun, siguro sa panahon na yun, need lang muna talaga ni Boy na yung sarili, ayusin yung sarili niya. Tama, tama. Pero red flag ba kapag mabilis ang intensity agad? Well, hindi naman specifically siya red flag, pero may mas madami kasi ang cons kaysa sa pros ng mabilis ang intensity. Sa kasi 'di ba pag madalis ang progression, mabilis yung intensity ng nyo, relationship or yung feelings nyo sa isa't isa. Parang hindi nyo binigyan yung sarili nyo ng time to process and makilala yung bawat isa. Mhm.
Pero kasi tingnan mo naman yung ginawa ni Guy. Oo. More on flowering words na siya agad eh. Sa umpisa pa lang parang Oo. push, 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 push. Yan. Push tayo dyan. Tapos nung bandang huli, parang biglang, oh, okay, Parang nawala. nang iwan sa ere lang, no? Oo nga eh. Parang nga ganun eh. Pero paano mo nalaman na ano? Paano mo malalaman, Toshi, na emotionally unavailable lang isang tao? Emotionally unavailable. Siguro pag ano, pag tinatry mong, kumbaga, hindi, metaphorically speaking, pag tinatry mong i-break yung ice, kumbaga, or yung wall. Kasi 'di ba, lahat naman tayo, kahit sabihin nating open tayo to socialize. Mhm. Kapag nagsisimula pa lang tayo, may walls tayo, 'di ba, sa sarili natin. Tama, tama. Siguro kapag you're trying to breach that wall para makapag-socialize dun sa isang tao, and he or she is not giving the same yung expected mo siguro na na response niya, or yung Tama. he or she is not giving the same energy. Parang doon Mhm. pa lang it's is a signal na ay baka it's either hindi pa siya ready or hindi siya interesado. Yun lang. Pero, kasi itong si lalaki, nagsabi siya ng ayok ko na ikaw ay madamay, pero Oo. hindi na ka naman binibitawan. Ano ibig sabihin nun? Hindi, kasi 'di ba yung yung doon sa letter, yung situation kasi niya is it's a problem between him and siguro doon sa ex niya, tas nakasama na yung Tama. family nung ex niya. So, syempre si ate girl wala man kinalaman doon, and to protect her from the backlash nung issue, Mhm. niya muna, pinag-lay low niya muna si ate girl na hindi na muna ako Sa bagay. magganyan. Oo. Kasi 'di ba, kahit sino naman ko is masasaktan at na bigla ka na lang maiipit doon sa banggaan nila, sa problema nila. Na wala ka naman ngang kinalaman unang-una pa lang. Oo nga. Pero ang ito rin ng ko, dito na tayo sa parang X factor sa akin. Mm. Bakit si Guy may access pa sa excess family? Ang ko doon, hindi naman kasi nakalagay doon sa letter kung si Guy yung may access or talagang si family ng ex talaga ang Mhm. initiate na mag-contact. Mhm. So we can't say for sure eh. Hindi siguro di naman natin pwedeng i-blame agad yung lalaki kasi malay natin, 'di ba? Mhm. Hindi niya naman kasalanan. Pero at the same time kasi kapag ex na, wala naman ng yan eh. Yun na nga. Kasi ganito rin. Kung ready na siya, bakit Mm-mm. siya meron pang external drama Oo. dun sa ex niya, di ba? Dapat, Siguro sa side nung guy wala na, pero dun sa side nung ex okay. nagaano pa rin. So, okay. Kung si Guy ready na, maybe the other partido, Oo. hindi pa. Partido, election. Election. So, responsibility ba ni Miss Confucius na mag-adjust sa baggage? Hindi. For me, hindi. Kasi, kumbaga, it's a problem that has to be faced by the guy, hindi ni Miss Confucius. Wala man siya kinalaman dun eh. So, kumbaga, para sa akin, mas i-give niya muna ng time yung lalaki, tas bigyan niya muna din ng time yung sarili niya. Kasi kung talagang go naman si guy, tapos wala naman naayos niya na yung problema. Yun na talaga yung mag-i-initiate, si guy Sa nang bagay. mag-i-initiate, di naman need na kailangan si ate girl pa eh. Mhm. Kasi unang-una, si guy yung nag-move. Mhm. Tama. Pero ang ko lang dito kay Guy, kasi kung may unfinished business ka pa sa past mo, Oo. Ba't ka Dapat- nagsistart ng bago, no? Yup. Dapat Tapusin hindi mo kasi na yung fair kung bigla ka na lang papasok sa bago kung hindi pa pala healed yung isa, Oo. 'di ba? Yun sinasabing
Sabi mo, 3 months. May 2 months Yung 3 pa months ako. rule. Di ba? Para sa akin, hindi yun totoo. Pero nagiging totoo na yun, sign of respect lang Oo. sa ex-partner mo. Right? Parang ano lang yun eh. Para maghilom ang lahat. Parang ganun lang yun eh. Hindi yung, di pa nga 3 months, ano na, may pinalit ka na agad. Huwag ganun. Kaya nga, dapat pag ganun, ano lang, barkadahin mo muna. barkadahin mo muna yung trip mo. Ayun sabihin mo na lang na, putang ina, bawal pa. Meron pa akong 7 hours and 30 minutes. 7 hours and 30 minutes para ligawan to si ate girl. Mm-mm. So, Plano-planohan mo na muna. tama. Di ba love bombing usually, may cycle yata yung love bombing na yan. Like, pull away, balik, and then pull away again. Parang, tawag pa dito? Ang hirap eh. Kasi emotional immaturity yun. Oo. Parang emotional maturity yun, di ba? Yeah. Kasi, pero anong pagkakaiba naman ng emotional maturity sa manipulation? Ang emotional maturity is parang when na-overwhelm na kayo ng problem siguro. Kahit sabihin natin hindi pa kayo nasa relationship, you find the most the solution that makes sense. Tama. Yung beneficial or it would not cause harm on both parties. Tapos Okay. yung manipulation kasi parang you do underhanded things para ma-influensyahan yung decision ng isang tao, ng other party para mag-agree siya sa'yo. Parang ang pangit naman kasi ng gano'n na parang igagaslight mo yung isang tao tapos para lang mag-align siya doon sa decision mo. Yun nga. Hay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? Eh di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1? Alam ko naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris, Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz, pengi pang Spotify. Para sa akin, once ang tao nalito na, yung parang na-confuse na siya sa para sa akin red flag na agad yun. Kasi, dapat, dapat talaga, hindi ka na-confuse kung gusto mong i-pursue ng tao na to, dapat, bullseye dapat sa target. Hindi yung, tama pa ba to? Parang may mali eh. Pag ganun na agad, kung ikaw yung lalaki, pag nako-confuse ka, tama na. Oo. Sigurado, make sure na yung feelings mo para sa kanya ay sure ball. Kasi Oo. yung babae naman, pag na-confuse ka, wag ka muna paligaw. Confuse ka pa eh. Oo. Magpayag kang magpaligaw ka kapag sigurado ka na. Kasi Yan. yung mga ganyan decision, hindi naman dapat yan doing it out of peer pressure lang siguro or Tama. Dapat sigurado ka na sa decision mo, hindi ka magsisisi. Tama. Saka ito, hindi porket na ipasok na yung embutido, saka ka mako-confuse. Paka sabay tanong, tama ba tong ginagawa ko? So, anong ma-advise mo kay ate girl?
So, ang ma-advise ko lang kay ate girl, since yung 'di ba may question siya doon sa sa pinaka-last. Um Siguro ate girl, yung ginagawa mo is just right. Siyempre the guy left you hanging for a bit, 'di ba? Dahil dun sa na ayaw kanyang idamay. Siguro much better if give him time to sort things out kasi ito ko na sa aming mga lalaki kasi mahirap na mahirap kaming ah, mag-share ng problems namin sa ibang tao lalo na sa lalo na sa person na we care about kasi Tama. gusto namin yung problema namin is sa amin lang. So Mhm. gusto namin maayos namin na sa amin lang na walang nadadamay na tao. So give him time siguro. Kung continue pa siyang nag-update sa let him. Siguro yung niya, yung hindi niya pag-follow back muna is a sign na hindi pa ayos yung lahat para maano. Tama Saka yun. syempre, nagulat din siya noon nung blinak mo siya dati sa IG. Kaya Tama. siguro nag-isip-isip siya na siguro yung pagtingin niya sa akin is ganito na, ganyan. Kaya nung nag-follow ka sa kanya, after mo siyang i-unblock, na-confuse din yon and siguro mas maganda na bigyan niyo ng oras yung bawat isa. Tama. Tama yun. Ako naman, ang masasabi ko lang kay ate girl, tandaan mo to girl, na hindi porket sweet at Sincere. sa simula is ready na yung for commitment. Feel ko masyadong maaga. Hindi pa hinog yung nila eh. Oo nga eh. Masyadong mabilis ang lahat. Oo. Parang dapat pinatagal Stop the muna car. nila. Kuya, stop the car. Lalabas Stop the na car ako na. dito. Mm-mm. Stop the car. Stop mo lang, pero dito pa rin ako. Saka si ate girl naman, Mm-mm. pwede ka naman kanyang gustuhin, pero Oo. hindi lang siya ready na panindigan ka. Yun ang nakikita ko kay admirer mo. Kasi sabi mo, physically maganda eh. Yeah, okay lang. Physically gusto Pero pag mo sinabi ko yan, stalker yan eh, sa akin eh. makabawi man lang kaming mga pangit. Yun, tama. Makabawi lang kami. Pangit ka. Pisti. Saka pag hindi malinaw yung direction, ibig sabihin, yun na agad yung sagot. Di pa malinaw eh. Confused pa eh. Yung information, hindi pa malinaw eh. Kaya, wag na muna. Ang pangit talaga ng kwento na to na 3 days lang eh. Tapos bigla na Oo. agad na Just So, 3 days tas ganun. Oo. So, to ate girl? This is only like pakilig moments lang to sa'yo dati. Parang hindi ito karapat dapat sige hindi to yung talagang love na Oo. gusto mo. Parang Pero na to. kung talagang 'di ba? Kung talagang kahit gaano katagal na lumipas na panahon, andun pa din si guy and continue pa din sa kanya, edi mabuti. Pero kung Yeah. kung nag-fade out lang din naman, edi wala din naman mawawala sa iyo. Yan. Kaya ikaw, ate girl, sana mapakinggan mo yung last episode namin na typing versus showing up. Mas maganda pa rin na hindi mabubulaklak yung sinasabi sa'yo. Dapat, nandyan siya palagi. Dapat lagi kayo nagkikita. Kahit nga, katulad ng sinabi ni Toshi last episode, kahit 2 oras lang. Dapat nagkikita Kahit kayo. konting, Okay kahit na nga yun. 30 minutos lang basta Oo. nagkasama kayo. Yun. Yun lang naman. So, ikaw, Tosha, anong natutunan mo dito? Natutunan ko, wag madaliin ang lahat. De joke. Take every step of your journey or yung decision mo sa buhay take your time sa mga bawat step. Hindi naman kailangan don't rush and make decisions
Kasi kadalasan pag nagmamadali ka, diyan tuloy lumalabas yung mga pagkakamali, yung mga decisions na you'd regret later on. Mhm. Take your time, babata nyo pa nga ata eh. Tama. Hindi, may work na eh. Sige, May may work work na yata. Oh, kasi nga ano siya eh. No? Facilitator eh. Saka training workplace. So, Siguro, work na talaga pero sila. sa mga, Adult na usually sila. pag mga ganyang actions, mga pa yan, mga kababata pa ng mga yan. Sa bagay. Magsisimula yan sa mga patwitams. Mm-mm. Di ba? Ako naman. Sige. Basta yun lang. Take your time lang talaga, ate girl, and bigyan nyo ng oras yung bawat isa. Ako naman ang natutunan ko dito. Hindi minsan hindi love bombing yung problema. Minsan mali yung timing. Mm-mm. 'Di ba? Kasi kung tayo, guys, pag tumatakbo tayo is 1 2 3 go. Sila kasi 3 2 1 boom. Yan Flip top. Flip top yan eh. Si yan eh. Si Gripply. Oo. Ano yan? Pero yun, tandaan mo na hindi mo kailangan magstay sa taong hindi sigurado sa'yo. Yun lang naman sa akin. Kasi, sa mga gaginatics natin dyan, hindi pwedeng, di porket sinabihan ka ng assurance na, ay, magiging tayo ganito. Huwag ka maniwala muna. Actions is... Yes, action speak louder than words. Yun ang lagi niyong tatandaan. Kasi ang hirap ng pag walang ganito lang 'yan. Inasubigyan ko ng assurance pero wala namang effort. Wag na Wala yan. din namang kwenta. Oo, puro salita lang 'yan. Wala naman sa gawa. Ito, Ayun lang naman. ang yung mga gaginatics. Maraming tao na sa ngayon ang magaling lang sa salita, pero walang napapatunayan sa gawa. Yun. Kaya kung gusto nyo ng podcast na puro salita, pero maganda yung gawa, syempre, follow na kayo sa Gagi Podcast with Linus and Toshi. Siyempre, yun. Meron available yung namin, yung episodes namin Wala every... may merch na eh. Gulat ako. Meron na ba? Wala pa. Malay nyo, guys. Hindi. Available yung namin, yung merch. Tuloy gago. Pati ko na available yung episodes namin. Bago siya every Friday. Pagkamulat ng mata nyo, meron na agad yan. Yun, bagong episode yan. Fresh episodes. Yung tinatawag namin Gagi episodes. Yun, every Friday. Spotify and YouTube. Yun, follow nyo kami sa Spotify. And then, click nyo yung subscribe button ng sa YouTube namin yun. At syempre, meron din kaming tawag dito, TikTok, which is ang Gagi Podcast on Spotify. Yun. Syempre, yun. At syempre, follow nyo rin kami sa page namin sa Facebook, Gagi Podcast with Linus and Toshi. Yun. At syempre, pag sa mga natin dyan, listeners natin dyan, thank you. Thank you. Dahil talagang nakikinig kayo, hindi kayo nagpapalo. Kaya please, kaya please, press nyo yung follow button naman dyan. Yan. Hindi yung puro kinig lang. Hindi naman masakit sa daliri ang pumindot ng isang follow. Oo, diba? nakakangalay ba yun? Yun, hindi naman mapuputol yung daliri mo dyan pag Kaya yun lang naman, guys. Siyempre, pagbubutin pa namin yung mga upcoming episodes na dito sa podcast natin. At yun lang naman, siyempre, isang tawanan at kwentuhan na naman ang dumaan. Hanggang sa muli, stay safe and chill lang. This is Linus. And this is Toshi saying, pag nagbomba ka, buntis ka. Sayonara. Bye-bye. bye-bye.
Malamang.